Suspek sa pagpaslang sa escort ni Mayor Isko, tukoy na. Awang pinto ka agad si George. Itong naka-blue na suspect. Ito ang tanong ngayon, matapos magbigay si Mayor Isko ng 24 oras na ultimatum sa taong nasa likod ng insidenteng ito. Kaya this is a one-time offer para sa iyo diyan sa driver ng motor. Pero ang mas nakakagulat, may mga senyales na tila may idea na ang mga otoridad kung sino ang posibleng nasa likod nito. Sa asawa na nakamotor, nanonood ka man, may pagkakataon. Simula ngayong alas 12 ng tanghali, at 2 days after, walang nangyari, then you will continue to pursue whatever legal means. So, wala po akong mapiling salita sa karumal-dumal na pag-uugali nitong mga suspect. Kung babalikan natin, nagkaroon ng insidente kung saan na biktima ang isa sa mga escort ni Mayor Isko. Mga kababayan, I hope yung mga nanonood, tulungan niyo po kami ipalaganap ang mensahe ito. Ito yung napakalaga na mensahe. Dahil sa isang insidenteng nangyari sa ating lungsod. Isa pong dati nating pulis Maynila, si George Capistrano, ay naging biktima ng riding in tandem robbery hold-up group, no? Na pakalat-kalat sa Metro Manila. At isa nga nabiktima ang dati nating Police Maynila, who is a very close friend of mine. Kaibigan ko yan at kilala ko pong mabuting pulis, mabuting tao. Nagretiro ng maayos at patuloy na nakakasama namin. Una, ako'y taus-puso nakikiramay sa pamilya ni George. Kami po lahat ay nalulungkot. But then again, we have to move on with our lives and to bring justice to George Capistrano and his family and to the other victims of riding in tandem robbery hold-up. And before we continue, sa mga hindi pa nakakalam, we'll play the video of the incident happened in the other night. Can you, ito po, no? Si George po ay pauwi na. Halos mag-alas 12 ng gabi, at bigla siyang kinat nitong nasabing dalawang suspect upang kunin yung mga gamit niya sa katawan, property. Along the way, instinct ng isang pulis, kapag natutukan ng baril, ay siyempre, idedepensa niya ang kanyang sarili. Ngunit itong suspect, walang awang pinutukan agad si George. No? Itong naka-blue na suspect. So, now, as you can see, dalawa po yung suspect. Sige, tama mo na. Pasintabi na lamang po sa para lang kayo yung magkaroon ng idea kung hindi niyo pa nakita sa mga balita, news outlet, or even social media. Now, as we speak right now, ang Manila Police District ay ginagawa po ang follow-up operation para itong dalawang suspect na ito ay mahuli at makapagbigay ng hustisya kay George at sa iba pang mga naging biktima nila, whether sa Maynila o sa Metro Manila. At posible pa nila maging biktima sa mga darating na araw sa Maynila o sa Metro Manila o sa mang bahagi. Ito po ay grupo ng ilang kalalakihan na paligoy-ligoy sa Metro Manila. Hindi lamang po yan dalawa, sila po ay grupo. Pati bang tropa-tropa, kaibigan, pero ang hanap buhay ay mamerwisyo ng kapwa at bandang huli
pati buhay nakikitig. What a waste. Wala po akong mapiling salita sa karumal-dumal na pag-uugali nitong mga suspect. Now, so tuloy-tuloy po ang pag-iimbestiga, follow-up operation ng ating Manila Police District. Now, show them the pictures of the driver. Yung picture, kanina okay. Mga kababayan, o sino man, o baka nanonood ka ngayon, tinatawagan ko ng pansin ang pamilya, asawa o nanay at tatay nitong driver ng motor. Yan dalawang suspect, no? Yung pang nakamaong, nakasakay sa motor, tinatawag ko ang iyong atensyon at ang kanyang pamilya. Ang inyong lingkod ay nag-aalok sa iyo. Kung nanonood man ang asawa mo, inaalok ko to sa asawa mo o sa nanay tatay mo. Right, sir. Ang inyong likod po ay nag-aalok ng 500,000 pesos for you if you surrender. And if you surrender, iaalok din namin sa iyo ang isang batas na maaaring makapagbigay ng proteksyon sa iyo under RA number 6981. O ito yung tinatawag na Witness Protection, Security and Benefit Act, o mas kilala nating WPP, Witness Protection Program. For yourself, para sa iyo at sa iyong pamilya. Maaari ka naming tulungan na ma-avail mo ito para sa agarang solusyon ng nangyaring krimen. So ulitin ko, no? Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. At tutulungan ka namin na kung po pwede ay ma-avail mo yung WPP para ma-aresto yung mga kasama at itong lalo na yung suspect na bumaril kay George. 500,000 kung isipin mo, yung nakuha nyo kay George, halos gakulangot lang ng halaga na ito. Ng halaga na yun, kumpara sa inaalok ko sa iyo. Ligtas ka na, buhay ka, payapa ang pamilya mo. So, doon sa lalaking nakaupo sa motor, kung yung asawa mo, kung nanonood ka man ngayon at asawa mo ito, I am now giving you 48 hours to respond to our offer. Liting ko po sa nanay at tatay, kung meron man, asawa, kapatid, o pamilya nung nakasakay sa motor. Binibigyan kitang pagkakataong sumuko within 48 hours plus makakakuha ka pa ng 500,000 plus mabibigyan ka pa, posible ka pang mabigyan ng proteksyon under existing law. Ngayon, narito ang mas nakakaintriga. Bagamat wala pang opisyal na inilalabas na pangalan, may mga indikasyon na malapit ng matukoy ang suspect. Sa ganitong klaseng mga kaso, kadalasan ang ginagawa ng mga awtoridad ay pagsusuri ng CCTV footage, pagkuha ng testimonya ng mga saksi, at pag-trace sa mga galaw ng suspect bago at pagkatapos ng insidente. Ibig sabihin, kahit hindi pa opisyal na ipinapahayag, posibleng may direksyon na ang investigasyon. After 48 hours, wala na po tayong magagawa kundi yung normal na trabaho ng pulis. We will not stop. Hanapin namin kayo. We'll make sure, as I have promised and committed to the people of Manila, kapag ginawa nyo sa Maynila,
hahalugugin namin ang buong bansa. I hope the money o yung pera ninyong nakuha ay sapat para kayo'y magtago habang buhay. Para kay Mayor Isko, hindi ito simpleng insidente lamang. Ang pag-atake sa isang escort ay pag-atake rin sa seguridad ng lungsod. Kaya malinaw ang kanyang panawagan. Kung may alamang sino man tungkol sa nangyari, mas mabuting lumapit sa mga autoridad bago pa mahuli ang lahat. Pwede namin kayo mahuli bukas, maybe sa isang linggo, maybe sa isang buwan, maybe sa isang taon, maybe sa isang dekada. Doesn't matter to us. But we will make sure papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Kaya this is a one-time offer para sa iyo dyan sa driver ng motor or kung sino man sa grupo niyo. Mga kababayan, sa ganitong mga sitwasyon, isang bagay ang siguhado. Sa panahon ngayon, mahirap nang magtago. CCTV, saksi at investigasyon ng pulisya, unti-unting lumalabas ang katotohanan. Kaya ang tanong ngayon, tunay nga bang tukoy na ang suspek o ilang oras na lang bago ito tuluyang makilala? Abangan natin ang susunod na update. Comment down below kung ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa loob ng 24 oras.